Hello po, magandang umaga po. Welcome po sa ating prayer covenant ngayong umaga. Nawa po ay bawat isa po sa atin ay nasa mabuting kalagayan dahil alam ko po na nitong mga nakaraang araw, noong isang linggo po, patuloy po ang pag-ulan at marami pong nabahasa sa atin. At panalangin ko po na kayo po ay palaging nasa maayos na kalagayan. So, bago po tayo magpanimula sa ating maikling devotion ngayong umaga, samahan niyo po muna ako sa maikling panalangin. Dakilang Diyos, mahabagi naming Ama, salamat po sa panibagong araw na binigay mo po sa bawat isa sa amin. Salamat po sa patuloy na kalakasan, patuloy na pag-iingat na binibigay mo po sa bawat isa sa amin. Lord God, sa pagbubulay-bulay po namin ng iyong mga salita, samahan mo po kami, samahan kami ng presensya mo, Panginoon, upang maintindihan po namin, Panginoon, yung mensahe na ihatid niyo po, Panginoon, sa amin ngayong umaga. Lord, ingatan mo po ang bawat isa sa amin at handa mo po ang aming mga puso at isipan sa pakikinig ng iyong salita. Ito lamang po ang mindalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang ating pong scripture ngayong umaga ay matatagpuan sa Hosea 11, mga talatang 1 hanggang 11 po. Ganito po ang sinasabi. Nang bata pa ang Israel, siya ay aking minahal, at tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. Ngunit habang siya ay tinatawag ko, lalo naman siyang lumalayo. Lagi na lamang siyang naghahandog sa mga baal at nagsusunog ng insenso sa mga Diyos-Diyosan. Ako ang nagturo kay Ephraim na lumakad, inakay ko siya sa kanyang paghakbang. Ngunit hindi niya kinilala ang pag-aalaga ko sa kanya. Pinatnubayan ko siya ng buong pagmamalasakit at ng buong pagmamahal. Ang katulad ko ay isang nag-aalis ng busal sa kanilang bibig, at yumuko ako upang sila'y mapakain. Magbabalik sila sa Ehipto at paghaharian ng Assyria, sapagkat ayaw nilang magbalik sa akin. Lulusubin ng kaaway ang kanilang mga lungsod, wawasakin ang pampinid sa kanilang mga pinto, at lilipulin sila sa loob ng kanilang mga kuta. Ang bayan ko ay nagpasiya nang tumalikod sa akin, kaya't sa pamatok sila'y itinakda, at walang sino mang makapag-alis nito. Pababayaan ba kita, Ephraim? Ikaw ba ibibigay ko sa kaaway, Israel? Maitutulad ba kita sa Adma? Magagawa ko ba sa iyo ang aking ginawa sa Seboim? Hindi ito kayang gawin ng puso ko. Kahabagan ko'y nananaig. Hindi ko ipadarama ang bigat ng aking puot. Hindi ko na muling sisirain ng Ephraim. Sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Ang banal na Diyos na nasa kalagitnaan ninyo, at hindi ako naparito upang kayo'y wasakin. Susundin nila si Yahweh. Siya uungal na parang leon, at mula sa kanluray ng nanginginig na darating ang kanyang mga anak na lalaki. Nagmamadali silang darating na parang mga ibong mula sa Ehipto at mga kalapating mula sa Assyria. Ang kanilang tahanay ibabalik ko sila, sabi ni Yahweh. So, pagpalain po ang pagbasa ng kaniyang mga salita. So, ipinapakita po sa binasa natin na ito ay isa sa pinakamalapit at pinakamalambing na larawan ng puso ng Diyos sa Biblia. Sa pamamagitan po ni Propetang Hosea, nagsalita po ang Diyos bilang isang pusong sugatang ama na naaalala kung paano niya buong minahal at inalagaan ang kanyang mga anak na Israel.
mga Israelita po. Tinuruan niya silang lumakad, pinagaling ang kanilang mga sugat, at ginabayan sila sa kabutihan at pag-ibig. Ngunit po, sa kabila po ng lahat ng pinakita ng Diyos sa kanila, tinalikuran po nila ang kanilang Ama. Ayan po yung ginawa ng Israel sa ating Panginoon. Pero, at sa halip po na dapat ay magpakita sila ng pasasalamat at katapatan, sumunod po ang Israel sa ibang mga Diyos or mga Diyos-Diyosan or si Baal. Si Baal po yung sinasamba nila. Itinakwil nila ang kanilang Ama, ang Panginoon po, at pinili po nila yung sarili nilang daan. Isang daang humahantong sa pagkawasak. At ang sino man pong magulang ay makakadarama po ng galit or pagkadismaya, at minsan ay kagustong sumuko na dahil po sa ginagawa nila. Kung tayo man din po yun, na bilang isang magulang, kapag tinatakwil po tayo ng mga anak natin, ay makakaranas din po tayo ng galit, ng puot para sa kanila. Ngunit po ang Diyos ay hindi tulad natin. Sabi po sa talatang 9, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Hindi katulad ng tao. Hindi siya tumutugon ng malamig at tarungan lang. Sa halip po ay nilalampasan niya ng kanyang pag-ibig ang kanyang galit. Maapaw po ang kanyang habag. At pinipili niya po yung ahawa kaysa sa puot. Tayo po ay dinidisiplina ng ating Panginoon. Hindi para tayo ay siraan or sirain, kundi po para tayo ay iligtas. Yan po ay walang sawang tipan ng pag-ibig ng Diyos para sa kanyang mga anak, para po sa atin. Hindi po ito nakabatay sa ating kabutihan, kundi po ito ay kanyang likas. Sabi po sa unang Juan 4:8, sabi po dyan, iniibig niya tayo, hindi dahil kaibig-ibig tayo, kundi dahil siya ay pag-ibig. Nagawa na po ba nating balawalain yung pag-ibig ng Diyos? Kagaya po ng Israel. Madali nating malimutan kung paanong dinala tayo ng Diyos sa pinakamagaan, pinakamaayos na panahon ng ating buhay. Minsan po, inuuna natin yung sarili natin, yung ibang Diyos. Diyos yung career po natin, yung inuuna po natin yung tagumpay natin, kung paano tayo magtatagumpay, yung mga relasyon po natin, or yung mga sariling plano natin na akala po natin doon tayo sasaya. Kapag inuuna po natin yung mga ganong bagay, ito po ay nagiging Diyos-Diyosan na natin. Nakakalimutan po natin kung sino yung Diyos, totoong Diyos sa ating buhay. Ngunit kapag po tayo ay nandun na sa point ng buhay natin na napapalayo po na tayo sa ating Panginoon, balik lamang po tayo sa Kanya. At kapag bumalik po tayo sa Kanya, dun lang po natin matutuklasan na hindi niya po tayo kinalimutan or iniwan. At hindi po nakatikom ang kanyang mga kamao, ang kanyang mga bisig, kanyang mga kamay. Kundi palagi po itong bukas para sa atin. At palagi po siyang naghihintay para sa atin.
Tandaan po natin na yung pagdisiplina po ng ating Panginoon ay minsan ay masakit. Minsan ay malupit. Ngunit, ito po ay laging nagmumula sa isang pusong may pag-iibig na nais tayong bumalik sa Kanya. Yun po yung palaging dahilan kaya ginagawa po ng Diyos na dinidisiplina niya tayo. Dahil gusto niya tayong palaging bumalik sa Kanya, sa presensya niya. Nawa po ay kung nakakaramdam tayo na paglayo sa ating Panginoon, balik lang po tayo lagi sa Kanya. At patuloy po niya tayong tatanggapin ng buong puso. Dahil po alam natin sa sarili natin na mahal po tayo ng Panginoon. Kahit na tayo ay palagi nagkakamali, tayo ay palaging nagkukulang sa Kanya. Palagi pa rin po yung pagmamahal niya ay nauuna at nag-uumapaw para po sa atin. Balik lamang po tayo sa Panginoon pag nakakaramdam tayo na napapalayo na tayo sa Kanya. At patuloy niya tayong yayakapin at patuloy na nakangiti sa ating pagbabalik sa Kanya, sa Kanyang presensya. So tayo po ay manalangin. Aming Ama, Diyos naming mapagmahal, salamat po sa pag-ibig mo. Pag-ibig na kailanman ay hindi kumukupas. Pag-ibig na hindi nagbabago. Lord, salamat po dahil inaayos mo kami. Tinuturuan mo kami sa mga bagay na dapat naming ginagawa. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga pagkakataon na kami ay lumalayo sa iyo. Sinusunod po namin yung mga sarili naming kagustuhan. At nakakalimutan po namin, Panginoon, yung kabutihan mo sa buhay namin. Patawarin mo kami, Panginoon, dahil palagi kami nagkukulang sa iyo. Lord, palagi mo kaming i-remind na sa mga pagkakataon na napapalayo kami sa iyo, palagi mo po kaming i-remind na nandyan ka lang po palagi, naghihintay sa amin. At palagi mo kaming hilahin pabalik, Panginoon, sa iyo, sa presensya mo. Palagi mo pong iparanas yung tunay na pag-ibig na kailanman ay hindi matutumbasan ng sino man sa amin. Kahit, Panginoon, yung pag-ibig mo ay hindi karapat-dapat para sa amin. Lord, salamat po sa pagiging Diyos na hindi marunong bumitaw. Kahit na kami ay laging bumibitaw sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na mamuhay ng may pagsunod at tiwala sa iyo. Alam po namin, Panginoon, ang iyong puso ay laging para sa amin. Salamat, Lord, sa pagmamahal mo, sa walang sawang pagmamahal mo sa amin. Panginoon, sa pagpapatuloy po ng aming gawain ngayong araw, patuloy mo po kaming ingatan at gabayan. Ito lamang po aming dalangin sa pangalan ni Jesus, naming tagapagligtas. Amen. God bless po.